Samantala, kaugnay sa 2 araw na tigil pasada ng mga grupong Piston at Manibela bilang protesta sa ilang probisyon ng PUV Modernization Program, makakapanayam natin, Atty. Teofilo Guadis III, Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Chairman, good morning. Welcome back po sa Unang Balita. Salamat po sa inyong pag-anyaya sa akin at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa Chairman, atin. unang tanong, ano ho ang monitoring ninyo as we speak dito ho sa isinasagawang tigil pasada? As early as 5 o'clock po nakamonitor ho kami sa mga critical areas. Tila dire-diretso po at normal po ang takbo ng mga sasakyan. Wala naman ho kaming makitang signs na meron pong strike na nangyayari po sa mga daan natin. So sa ngayon, hindi pa ho kinailangan na mag-deploy tayo ng mga libreng sakay as of this time? As of this time ho, wala pa ho, pero naka-ready na po yung mga rescue buses namin. So anytime magkaroon ng problema po, nandyan ho yung mga rescue buses para umalalay po. Pero Ivan, ang kinatatakot po namin ay hindi po yung kawalan ng sasakyan, kundi yung pagbabato po at ng mga pampublikong sasakyan na ayaw sumama sa mga strike at paglalagay ng spike. On that ho, naka-ready rin po yung PNP namin para gabayan yung mga kapatid natin sa industriya, mga driver na ayaw sumama sa strike. Pero sa ngayon, wala pa namang ganyang insidente. Wala pa naman fortunately. Chairman, ilang beses na ho itong tigil pasada ng Piston at Manibela. May nakikita pa ho ba kayong paraan para mapagbigyan sila at hindi na mapigilan itong mga kilos protesta or have we stopped altogether na kasi parang deadlock na lang talaga? Naku, Ivan, maraming beses na itong tigil pasada na to. Tila hindi ko na humabilang. Eh, palagi pong bukas ang aking opisina para po anyayahan sila at i-consider po yung programa ng gobyerno na sumanib na po dito sa programang to. Subukan muna nila bago po sila magprotesta later on. Nakausap ko si Marval Buena last week dito rin sa Unang Balita. Wala na raw hong attempts na mag-usap pa. Ito hong kilos protesta na ito, nagkaroon pa ho ba ng attempt na pigilan? Ay ikausapin sila? Palagi ko pong sinasabi kay Camody Floranda ng Piston at kay Marval Buena na ang aking opisina po ay bukas sa anuman pong klase ng pag-uusap. Kaya lang po, may mga bagay-bagay, Ivan, na tila hindi po namin pwedeng pagbigyan yung gusto nila. Unang-una po is yung tinatawag nating pagkakaisa or consolidation ng mga jeepney sa isang ruta. That's the first and basic rule sa effective fleet management para po maibsan ang traffic at effective pong magamit yung mga pampublikong sasakyan. So hindi pwede yung gusto nila mangyari na kanila pa rin yung mga prangkisa nila kasi isa yun yata sa mga ayaw nilang bitawan eh. Ivan, ang prangkisa po ay pag-aari po ng Estado at binibigay lang ho yan bilang pribilehyo sa inyo. At nasa amin ho kung paano namin i-regulate yan. Kaya nararapat lang po na sumunod po sila sa amin. On that area po, mahirap po namin silang pagbigyan. But we're still open to all forms of negotiation. Even up to this day po, inaanyayahan ko pa rin sila sa aming opisina para tignan yung mga common grounds na pwede namin pag-usapan. At tama-tama, pupunta daw sila para magprotesta sa harap ng LTFRB. Haharapin nyo ba sila? Ay, opo. Alam mo, Ivan, last time na nagpunta po sila doon sa akin, ako mismo lumabas sa aking opisina, inanyayahan ko po sila sa aming opisina para po pag-usapan yung kanilang mga daing. Of their 10 requests, 8 ang napagbigyan na po namin. Dito lang po kami hindi mausod-usod sa area ng consolidation or fleet management. Isa pang nilalaban nila, Chairman, yung gusto nila mga units na mas mura kasi daw masyado daw mahal yung mga units na itinutulak sa kanila. Ivan, unang-una po, hindi naman po kami nag-endorse ng mga units. There are about 40 or 50 na mga nagbebenta po ng mga units. And then number 2 ho, wala naman ho kaming sinasabi na palitan nila yung kanilang unit. That would still come 3 or 4 years from now. Basta sa ngayon, consolidation muna ang mag-consolidate, pag-usapan. magkaisa ho kayo para effective ho yung management ho ng inyong rota. April 30 na, Chairman, yung deadline ng PUV consolidation. Ano ho nakikita ninyong senaryo pagkatapos niyan? Magkakaroon ho ba ng
pagkaparalisa? Mapipilayan ba yung public transportation? Dahil lalo sa Metro Manila, marami daw ho yung mga units na hindi nag-consolidate. Sa Metro Manila po, ayon ho sa aming datos ho, halos marami na ho nag-consolidate. Kung may mga areas man ho na walang nag-consolidate, yung mga jeepney naman ho sa tabing ruta noon, doon ho namin ibibigay. Number 2, may mga buses, may mga UV, may mga TNVS, may mga tricycle po na dumadaan din po sa mga rutang yan. Sa amin pong pag-aaral, sobra-sobra pa nga po ang sasakyan sa Metro Manila. Kung isasama mo yung mga bus, mga UV, mga taxi po, sobra ho at kami ho ay confident na wala hong mapipilayan comes May 1. Okay, panghuli na lang ho siguro, baka may final word kayo lalo sa ating mga riding public na posibleng maapektuhan ngayon sa Tigil Pasada. Unang-una po, ako po ay humihingi ng tulong sa ating mga mananakay na tangkilikin po itong mga pampublikong sasakyan po nandyan. Asahan po ninyo na kami po ay nandito palagi at inyong mga kasama po. Pag may mga areas po na kung sakali kulangin ho ng mga pampublikong sasakyan, meron ho kaming mga rescue buses na kaabang po sa lahat ng areas po ng Metro Manila. And again, sa mga nagpoprotesta naman, sa mga nagtigil pasada, bukas pa rin po ang LTFRB para sa dialogo. Salamat po. LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, nakausap po natin. Thank you, Chairman. Thank you, Ivan. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.